kahit na namamatay ang kanyang mga sundalo ng maramihan, habang paulit-ulit silang ipinapasugod laban sa gera ng mga drone ng Ukraine, iniisip pa rin ng Kremlin na magiging ayos lang ang lahat. Malaking bansa ang Rusya. Laging may mas marami pang taong pwedeng isa lang sa gilingan. Pero mukhang hindi na ganoon ang sitwasyon ngayon. Naubos na ang Rusya dahil nagsisimula ng tumanggi ang mga tao sa panawagang lumaban sa digmaan ni Putin. Alam ng mga taong yon na may masamang nangyayari at umalis sila bago pa sila mapilitang ipadala sa unahan ng labanan. 500,000 mga Ruso ang maaring ipatawag para lumaban. Walang may gusto nito sa Russia. Ngayon, nakikita natin ang mga tao na nagtatakbuhan para sa kanilang buhay, na pinipilit ang Kremlin na harapin ang katotohanan, na nauubos na ang pinagkukunan nila ng mga kargang kanyon na ipinapadala sa Ukraine. Paano natin nalalaman? Makikita ito sa mga hinahanap sa internet at sa aktwal na ginagawa ng mga Ruso habang nagsasalita tayo. Sa isang ulat noong Agosto 20, ibinunyag ng United 24 Media na noong Hulyo, naabot ng mga paghahanap online mula sa mga mamamayang Ruso tungkol sa imigrasyon ang pinakamataas na antas mula pa noong unang bahagi ng 2023. Ayon yun sa datos mula sa Yandex na siyang katumbas ng Google search engine sa Russia. Ipinapakita ng datos na yon na ang salitang relocation ay hinanap ng 8,900,900 beses noong Hulyo lamang, na mahigit 100,000 beses na mas marami kaysa noong Hunyo, at kumakatawan ito sa pinakamataas na bilang ng mga paghahanap na may kaugnayan sa imigrasyon mula nang isagawa ng Russia ang kanilang bahagyang mobilisasyon noong Setyembre 2022. Tandaan ang mobilisasyon. Malaki ang papel nito sa lahat ng ito. Ipinapakita ng iba pang mga paghahanap na hindi lang iniisip ng milyon-milyong Ruso ang pag-alis sa kanilang bansa, kundi aktibo nilang hinahanap ang mga paraan kung paano ito gagawin. Iniulat ng Yandex na mayroong 1.3 milyong paghahanap para sa salitang umalis noong Hulyo. Naghahanap din ang mga Ruso ng mga lugar na maaari nilang puntahan nang hindi kinakailangang mag-apply ng visa, at sa gayon ay mailalagay nila ang kanilang sarili sa panganib ng mga recruiter na nagmamasid sa bawat kilos nila. Tumaas sa 171,600 noong Hulyo ang mga paghahanap para sa visa-free, na 27% na mas mataas kaysa sa nakaraang buwan. Ang pariralang umalis ng walang visa ay nagtala rin ng record na hindi nakita mula pa noong Enero 2023 na may 2,200 at 53 na mga paghahanap. Tila ang mga Ruso rin ay nakakaranas din ng kakaibang pagtaas ng interes na may kaugnayan sa Georgia. Ang bansa na nagkaroon din ng sarili nitong mga problema sa agresyon ni Putin ay hinanap ng 22,000 beses noong Hulyo, na higit doble sa bilang ng mga paghahanap para sa paglalakbay papuntang Georgia na nakita noong simula ng 2026. Ang ipinapakita ng lahat ng ito ay mayroong daan-daang libo, kung hindi man milyon-milyong mga Ruso na aktibong naghahanap ng paraan para makaalis ng bansa sa lalong madaling panahon. At hindi lang Yandex ang nag-uulat nito. Ayon sa Novaya Gazeta, tumaas din ang araw-araw na mga kahilingan na natatanggap ng Russian Relocation Support Project, ReloCats. Mula noong Abril, ang araw-araw na mga pagtatanong sa serbisyong iyon ay tumaas mula 70 hanggang 120. Ayon kay Alexandra Nazarova, punong patnugot ng ReloCats, ang pagtaas na ito ay sumabay sa pagpapatupad ng Kremlin ng mga restriksyon sa internet para sa kanilang mamamayan, kasabay ng lumalaking pakiramdam na naging mas hindi tiyak ang buhay para sa karaniwang Ruso. Ngayon, mas nagiging apurahan ang mga pagtatanong. Halos nagmamakaawa na ang mga tao sa ReloCats. Natulungan silang pumili ng bansa at makuha ang tamang mga dokumento para makaalis sila ng Russia bago dumating ang taglagas. Kaya maraming tanong ang naitatanong, pero may mas malalim pa rito kaysa doon. Habang gumagawa ng plano ang mga nagsisearch sa internet, may iba pang mga Ruso na aktibong tumatakas palabas ng Russia. Ayon yang sa ulat ng Ukraine Today noong Agosto 19 na nagsasabing may record-breaking na 20,000 Ruso na tumatawid ng border mula sa kanilang bansa papuntang Georgia araw-araw. Particular, umabot sa mahigit 19,000 noong Agosto 15 hanggang 16, bago tumaas sa higit 20,000 noong Agosto 18. Sa 3 araw na yun pa lang, 60,000 katao na ang umalis mula Russia. At marami pang susunod dyan, kahit ang ahensya ng migrasyon ng Russia ay napilitang pansinin ito, na nagsasabing ang bilang ay mas mataas ng malaki kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon. Nagdagdag pa ng detalye ang The Moscow Times sa sarili nitong ulat. Sinasabi nito na ngayon ay may matinding trapikong nabuo sa panig ng Russia sa hangganan. Ganon kadesperado ang mga Ruso na makaalis, kaya handa silang maghintay sa mga pila na ito na gumagalaw lang ng mga 50 metro kada oras. Maaring abutin talaga ng ilang araw bago makarating sa Georgia ang mga nasa hulihan ng pila. At higit pa dyan, nakakakita rin tayo ng katulad na sitwasyon sa Armenia. Wala pang ulat ng mga pila doon. Ngunit ang demand para sa mga apartment sa kabisera ng bansa na Yerevan ay tumaas na, kaya't ang presyo ay umakyat ng 30%. Lahat ito ay dulot ng demand mula sa mga Ruso. Ang malaking tanong na kailangang itanong ay, bakit ito nangyayari? Ito ay dahil alam ng mga tao sa Rusya na may masamang namumuo. Bibigyan namin kayo ng kaunting palatandaan kung ano yon. May isang bagay na hindi pa namin ibinubunyag tungkol sa datos ng Yandex na ibinahagi namin. Isang particular na search term ang ginamit ng mga Ruso noong Hulyo nang mas madalas kaysa sa iba pang nabanggit na namin.
Ang term na yon ay mobilization at milyon-milyong Ruso ang naghanap nito noong Hulyo. Ayon sa Moscow Times, nagkaroon ng 166% pagtaas sa mga paghahanap para sa salitang ito mula 1.3 milyon noong Hunyo hanggang 3.4 na milyon noong Hulyo. Hindi pa muling hinanap ng mga Ruso ang mobilization ng ganito karami mula noong Enero 2023 ayon sa ulat. At nagsisimula na tayong makakita ng isang particular na sunod-sunod na mga pangyayari. Naririnig ng mga tao sa Rusya ang tungkol sa mobilization. Malamang sa pamamagitan ng mga social media channel o mga pinagkukunan ng balita na hindi pag-aari o pinapatakbo ng Estado. Sila mismo ang nagsasagawa ng paghahanap at hindi nila gusto ang kanilang nakikita. Sa katunayan, galit na galit sila dito. Kaya't marami sa mga naghahanap ng mobilization sa Yandex ay nauuwi sa paghahanap ng mga paraan kung paano makaalis ng Rusya. Ang iba naman, na umaabot sa 10,000 ay umaalis na habang may pagkakataon pa sila. May magandang dahilan kung bakit mayroong takot at matagal nang itinuturo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang dahilan na yon mula pa noong Mayo. Noong Mayo 8, iniulat ng DW ang mga salitang binitiwan ng Pangulo ng Ukraine. Tinatago niya ang kanyang tunay na layunin sa likod ng iba't ibang salita at senyales. Ngunit siya ay naghahanda na. Mahalaga na tayo, kasama ang ating mga katuwang, ay magbigay ng sapat na presyon sa Russia upang ang ideya ng pagtatapos ng agresyong ito, ang ideya ng kapayapaan, at hindi ang karagdagang mobilisasyon ng Russia ang mangibabaw, ayon kay Zelensky. Ang layunin sa pahayag na ito ay ang magmobilisa ng daan-daang libong reserbang sundalo ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Inulit ni Zelensky ang pahayag noong Agosto at nagdagdag pa siya ng dagdag na detalye. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang mobilisasyon, ayon sa kanya, ay hinihintay ni Putin na matapos muna ang eleksyon sa State Duma na nakatakda ngayong Setyembre bago siya gumawa ng susunod na hakbang. Inihahanda nila ito para sa taglagas, kaagad pagkatapos ng kunwaring eleksyon sa parlamento. Hindi naman komplikado ang plano ni Putin. Gusto niyang palabasin na sinusuportahan ng mga Ruso ang digmaan. Lahat ng mga partidong pinapayag ang lumahok na yon ay sa isang paraan o iba pa, laban sa kapayapaan, sabi ni Zelensky. Kahit para sa elitang pampulitika ng Rusya, ito ay isang estratehiyang napakalinaw na parang gawa sa salamin. At malinaw na marami ring mga Ruso ang nakakakita sa totoong nangyayari. Hindi lang natin kailangang umasa sa salita ni Zelensky tungkol sa mga plano ni Putin. May mga hakbang na ginagawa ng palihim na nagpapakitang malapit nang dumating ang mobilisasyon sa Rusya, kahit sa mga lugar na malapit sa inyo. Sa kanilang pagtatasa ng kampanya ng Rusya noong Hulyo 22, ibinunyag ng Institute for the Study of War o ISW na gumawa ng Rusya ng ilang legal na hakbang para maghanda sa posibleng mobilisasyon sa inaharap. Isa sa mga ito ay ang pagpasa ng isang panukalang batas ng State Duma noong Hulyo 22 na nagpapalawak ng bilang ng mga kriminal na Ruso na maaaring pumirma ng kontrata sa Ministry of Defense. Kabilang na ang mga nahatulan ng drug smuggling at organisadong krimen. Ang hakbang na iyon ay isang palihim na mobilisasyon. Isang araw bago nito, ang panloob na puwersa ng seguridad ng Russia, Rosgvardia, naglabas ng mungkahing amyenda sa sarili nitong mga regulasyon na nagpapahintulot dito na magbigay proteksyon laban sa hindi tinukoy na mga panganib na may kaugnayan sa kaguluhang sibil at mobilisasyon sa panahon ng digmaan. Bago ang lahat ng ito, ayon sa ISW, noong Nobyembre 2025 ay nilagdaan din ni Putin ang isang batas na nagpapahintulot sa kanya na magpadala ng mga reservistang sundalo sa mga lugar ng labanan kahit hindi nagdedeklara ng mobilisasyon. Isa na itong mobilisasyon. Ginawa lang ito sa isang palihim at madayang paraan na inaasahan na natin mula sa Kremlin. Iba pang mga pahiwatig tungkol sa mga plano ng Kremlin ay nagmula noong Agosto. Noong Agosto 20, iniulat ng BBC Monitoring Service na aktibong kumukuha ng mga empleyado ang mga kumpanyang Ruso para mga siwa sa military registration. Isang kakaibang hakbang ito sa ngayon dahil bumaba ang bilang ng mga voluntaryong nagpaparehistro. Pero nangyayari ito. Mahigit 2,600 na bakanting trabaho para sa ganitong posisyon ang naipost nitong mga nakaraang linggo, ayon sa BBC. Ikinukumpara ito sa 500 lang na ganitong posisyon noong huling bahagi ng 2022. Muling naglabas ng mga panuntunan ang ilang mga journal ng industriya ng pananalapi sa Rusya na lahat ay nagsasabi sa mga employer kung ano ang dapat nilang gawin kapag idineklara ang mobilisasyon. May usok na at malamang na hindi na rin magtatagal ang apoy. Dagdag pa rito, iniulat ng grupong partidista na ATES na ang mga autoridad ay bumibisita sa mga lugar ng pagsasanay militar sa ilang rehiyon ng Rusya. Kasama sa mga pagbisitang yon, ang pagsusuri kung ang mga lugar ng pagsasanay ay angkop para tumanggap ng malalaking grupo ng tao na para bang inaasahan ng mga autoridad ng Rusya na magkakaroon ng malaking dagsa ng mga bagong recruit anumang araw ngayon. At isa pang palihim na panukalang batas ang isinumite kamakailan sa State Duma. Ang panukalang batas bilang 13,220,968 ay nagtatakda ng suspensyon ng operasyon ng hanggang 90 araw at multa na umaabot sa $12,100 para sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa mga desisyon ng operational headquarters. Iniulat ng RBC Ukraine. Sa madaling salita, kung susubukang tumanggi ng isang kumpanya kapag dumating ang militar ng Russia, paparusahan ito. Binubuksan ng panukalang batas na ito ang daan para sa sapilitang pagkuha ng mga ari-arian, kagamitan at maging ng mga tao para gamitin ang hukbong sandatahan ng Rusya. Nakikita natin ang mga banayad at hindi banayad na palatandaan na nagsasama-sama upang sabihin sa atin ang alam na ng daan-daang libong mga Ruso. Paparating na ang mobilisasyon. Kung ikaw ay isang Ruso at nasa edad na maaaring lumaban, panahon na para umalis. Para sa Kremlin, gipit na sitwasyon ito, kaya matitinding hakbang ang kailangan. Bago namin ipaliwanag kung paano napunta rito ang Russia,
isang mabilis na paalala na nunood ka ng palabas tungkol sa militar. Kung may napapala ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga video. Ilang minuto lang ang nakalipas, sinabi namin sa iyo na walang dahilan kung bakit mag-hire ang Russia ng mga tao para pamahalaan ang malawakang pagpaparehistrong militar. Malaki ang ibinaba ng bilang ng mga voluntaryong nare-recruit sa Russia at ang katotohanan yan ay nagpapakita kung paano umabot ang Russia sa puntong kailangan na nitong magmobilisa. Nagbahagi ang DW ng ilang regional na datos mula Abril at Mayo. Sinasabi nila na 1,708 katao ang nagboluntaryong pumunta sa frente mula Moscow noong Abril at sinundan ito ng 1,378 noong Mayo. Ito ay humigit kumulang 1,000 katao na mas kaunti kumpara sa mga nagboluntaryo sa parehong panahon niong 2025. Iyan ay isang maliit na halimbawa ng mas malawak na nangyayari sa buong Russia. Ang mga tao ay hindi basta-basta nag-i-enlist para lumaban sa digmaan ni Putin sa dami na kailangan ng Russia sa ngayon. Sa buong Rusya, noong unang quarter ng 2026, mga 20% na mas kaunti ang nagpalista para sa serbisyo militar kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon yan kay Yanis Klug ng German Institute for International and Security Affairs na nagsasabing umaabot na lang sa 800 voluntaryo kada araw ang nag-i-enlist. Mukhang marami yon, hanggang sa mapagtanto mong higit sa 1,000 sundalo kada araw ang nalalagas ng Russia sa Ukraine. Noong Agosto 22 lang 1,310 sundalo ang nawala sa Russia. Hindi yan pambihirang kaso, karaniwan na lang ito para sa mga sundalong Ruso sa harapan na winawasak ng depensa ng Ukraine habang inuutusan silang magsagawa ng mga halos tiyak na kamatayang pag-atake o subukang makalusot sa mga kill zone para marating ang mga posisyon ng Ukraine. Simpleng usapin lang ito nang hindi na magkatugma ang pumapasok at lumalabas. Hindi na kayang kumuha ng Russia ng sapat na voluntaryong sundalo para matugunan ang pagkawala ng mga tao dahil sa malulupit na taktika ng Kremlin. Dahil sa lahat ng ito, naiwan ang Russia sa tinatawag ng Guardian na isang nagkakandarapang pagre-recruit. Ang tawag namin dito ay desperasyon. Binanggit din ng outlet ang mga numero ni Klug na nagsasabing umaabot sa 1,000 voluntaryo kada araw ang pinakamataas. Sinabi rin nito na ang pagre-recruit sa Russia ay nagbago mula sa simpleng pag-alok ng malaking halaga ng pera sa mga tao tungo sa kung ano ang inilalarawan ni Alexei Tabalov, isang aktivistang pangkarapatang pantao na tumutulong sa mga conscript ng Russia. Tinawag niyang isang panghuhuli ng mga tao. Ayon kay Tabalov, sa iba't ibang palusot, sa pamamagitan ng panlilinlang, pananakot, karahasan at pagbabanta, pinipilit nilang pumirma ng kontrata ang mga tao. Ang pahayag na yan ay sinusuportahan ng ulat mula sa Wall Street Journal na nagsasabing ang mga recruiter ay nakikipagtulungan na ngayon sa pulisya ng Russia upang dakpin ang mga kalalakihang nasa edad na maaaring lumaban. Kadalasan, malapit sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Sinasabihan ang mga lalaking iyon na sila ay dinadampot para masuri ang kanilang mga dokumento. Nauuwi sila sa mga tanggapan ng pagpapalista sa militar kung saan sila ay binubugbog hanggang sumunod, pinapapirma ng kontrata at pagkatapos ay ipinapadala sa harapan. Ganyan nakababa ang narating ng pagre-recruit ng militar ng Russia. Ang mga bagay na dati ay kayang makuha gamit ang pera, na iyon ay kailangang gawin gamit ang mga kamao, paa at kulyata ng mga rifle. Hindi makasabay ang mga recruiter sa dami ng mga nasasawi. Kaya't naglalagay ang Kremlin ng napakaraming bagong legal na hakbang para suportahan ang mobilisasyon. Darating ito kahit ano pa ang sabihin ng Kremlin. Naniwala ang mga Ruso na pipilitin na silang isabak ni Putin sa digmaan. At bukod sa mga paghahanap sa internet at pag-alis ng 10,000 Ruso papuntang Georgia, makikita rin natin kung ano ang nararamdaman ng mga Ruso tungkol sa pamumuhay sa kanilang bansa based sa mga resulta ng survey. Noong Agosto 11, iniulat ng United 24 Media ang isang survey na isinagawa ng VTS-IOM. Hindi ito basta-bastang kumpanya ng survey. Ang VTIOM ay pinapatakbo ng estado, suportado ng Kremlin at gagawin ng lahat ng makakaya nito para baguhin ang mga numero upang magmukhang maganda para kay Putin hanggat maaari. At kahit ang taga-survey na yon ay hindi kayang itago ang sentimiento sa Russia. Isang survey na isinagawa nito noong Hulyo ang nakatuklas na 66% ng mga Ruso ang naniniwalang may mahihirap na panahon na darating para sa kanilang bansa. Iyan ay nangangahulugan ng 16% pagtaas mula noong simula ng 2026 at lahat ng ito ay nauwi sa isang napakasimpleng bagay. Alam ng mga Ruso na paparating na ang mobilisasyon. Sinusubukan na nilang makaalis na yon. Sinusubukan na nilang makaalis habang kaya pa nila. Heto ang pinakapunto ng lahat ng ito. Sa kabila ng sarili nitong mga pahayag, inihahanda na ng Rusya ang lahat ng kailangan para sa isang mobilisasyon na sasaklaw sa buong bansa. Hanggang 500,000 katao ang maaaring mahuli sa lambat ng Kremlin, ipadadala sa mga training ground na kasalukuyang iniinspeksyon at pagkatapos ay ipapadala sa Ukraine. May mga bulong-bulungan na naghahanda na ang Rusya ng panibagong opensiba na magsisimula sa Pebrero 2027. Kasunod ito ng nabigong kampanya noong 2026 kung saan halos walang tunay na progreso ang nagawa habang nawala ng humigit kumulang 225,500 sundalo sa unang 7 buwan ng taon pa lamang. Ang mobilisasyong ito ang magiging sugal ni Putin, ang kanyang huling baraha para makuha ang gusto niya mula sa Ukraine upang maipahayag niyang nagtagumpay siya sa isang digmaan na hindi naman talaga dapat naging digmaan. Ang inaasahan ni Putin ay hindi siya malasin kapag sumugal siya, pero ang kanyang mga plano ay maaaring magdulot ng pagkawasak sa buong lipunan ng Ruso. Oo, makakatulong ang mobilisasyon sa Russia para maresolba ang tabining kalkulasyon sa digmaan na kinaharap nila ngayon. Ayon sa New Voice of Ukraine, isang hindi pinangalanang general ng Russia ang nagsabing kailangan na ngayong makahanap ng paraan ng Russia para mapalitan ang hanggang 60,000 na kaswalti bawat buwan
kung nais nilang masakop ang rehiyon ng Donbas. Kailangan gawin yon sa pamamagitan ng mobilisasyon dahil hindi sapat ang voluntaryong pagre-recruit. May ibang pananaw ang ekonomistang Ruso na si Vladislav Inozemtsev. Tinataya niya na nasa 30% ang posibilidad ng mobilisasyon at sinasabi niyang mangyayari ito hindi dahil sa kakulangan ng tao ng Russia, kundi dahil nawalan na ng matinong paghusga si Putin pagdating sa Ukraine. Ayon sa ekonomista, hindi na gumagawa ng makatuwirang desisyon ang leader ng Russia. Para na siyang isang tao sa mesa ng sugal na matagal nang natatalo at hindi na alam kung ano ang pakiramdam ng manalo. Pero patuloy pa rin siyang humihingi ng mga dice. Makabubuti kay Putin na alisin ang sarili niya sa ulap ng pagsusugal at alalahanin ang mga nangyari noon. Napag-usapan na natin kanina ang bahagyang mobilisasyon noong Setyembre 2022. Nagkaroon ng mga protesta sa buong Russia matapos ang anunsyong yon na nagresulta sa hindi bababa sa 1,300 pag-aresto. Mahigpit na sumupil ang Kremlin, nagbabala sa mga tao na maaari silang makulong ng hanggang 15 taon kung sasali sila. Pero libo-libo pa rin ang sumali, sumisigaw ng mga slogan tulad ng hindi sa digmaan at buhay para sa ating mga anak. At iyon ay para lamang sa bahagyang mobilisasyon ng 300,000 katao. Mukhang gusto ng Kremlin na magdagdag pa ng 200,000 sa bilang na iyon sa ikalawang pagkakataon. At ang mga chismis pa lang ay nagdudulot na ng malawakang paglikas. Mula, nakita na ito ng Russia noong 2022. Ngayon, ang mga Ruso ay naghahanap ng paraan para makaalis o aktibong tumatakbo papunta sa mga lugar tulad ng Georgia at Armenia bago pa man dumating ang hagupit. Alam lahat ito ng Kremlin. Kaya naman naghihintay ito at nagsisinungaling tungkol sa lahat ng paghahanda na ginagawa. Kung mangyayari ang mobilisasyon, ayon sa ulat ng New Voice of Ukraine, mangyayari lang ito pagkatapos ng halalan sa State Duma sa Setyembre 20. Iyon ang tinutukoy ni Zelensky nang sinabi niya gusto niyang lumika ng impresyon ng isang bansang pro-digmaan. Punuin mo lang ang eleksyon ng mga partidong tumatakbo sa platapormang pro-digmaan at automatiko mong malilika ang ganoong impresyon. Kapag nakuha na ni Putin ang mga taong gusto niya sa parlamento ng Russia, doon na siya magpapasya tungkol sa mobilisasyon. Hanggang sa panahong yon, patuloy na ibinibigay ang mga kasinungalingan sa mga mamamayang Ruso. Noong Agosto 21, ang permanenteng kinatawan ng Russia sa United Nations, si Vasily Nebenzia, ay nagsabi, hindi namin kailangan ng malawakang mobilisasyon sa ngayon. Hindi ito pinaplano o inaasahan ayon sa pagkakaalam ko. Ibang sinasabi ng mga numero, hindi lang sa pagre-recruit, kundi pati na rin sa libu-libong mga Ruso na nagpapahayag ng kanilang pagtanggi na lumaban sa pamamagitan ng pag-alis sa bansa habang kaya pa nila. Alam nila na may masama o mapanganib na paparating. Ayaw nilang hintayin na kumatok ang mga recruiter sa kanilang mga bahay o trabaho para pilitin silang lumaban sa digmaan na hindi naman nila ginusto. Kaya tumatakas sila. Hanggat maaari, lumalayo sila sa hawak ni Putin para mapanood nila mula sa malayo habang inilulubog ng kanilang leader ang Russia mula sa isang sakuna patungo sa susunod. Nasa kamay na ni Putin ang mga dado. Darating na ang susunod at posibleng huling hagis ng dado. At para sa Russia, ang panibagong mobilisasyon ay maaaring maging katapusan ng Kremlin kapag ginawa nito ang hakbang na palagi nitong ipinangakong hindi gagawin. Pero ito ay isang hakbang na kailangan gawin. Bakit? Si Putin ay nagtala ng pandaigdigang record sa walang saysay na pagkawala ng mga sundalo habang papalapit na ang Russia sa halos 1.2 milyong kaswalti sa Ukraine. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng digmaan at ng Russia mismo sa panonood ng aming video. Bago ka manood, ang channel na ito ay ginawa ng mga totoong tao na nagmamalasakit na maihatid ng tama ang kwento. Mag-subscribe, sumali sa usapan sa ibaba at isaalang-alang na maging miyembro upang suportahan ang pag-uulat sa militar na gawa ng mga tao at ma-unlock ang eksklusibong nilalaman. At salamat gaya ng dati sa panonood.